teksto sa John chapter 15 verses 1 and 2. Sabi niya dito sa NIV, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat minsan pa sa oras na to, dinadakila ka namin mula sa iyong salita. Kami po'y lubos na nagpapakumbaba sapagkat alam po namin, minsan mo pa kaming tuturuan, utusan, babaguhin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Hayaan mo, sa oras na to, pangunahan mo kami ng iyong Espiritu Santo na makita namin ang kahinaan namin, ang kakulangan namin, makita namin ang kalakasan mo, Panginoon, ang nais mo, ang kalooban mo, upang sa oras na to, kami uuwi na dala ang salita mo, na babaguhin ang buhay namin at aming ipapamuhay sa aming mga buhay. Hayaan mo ang Banal Espiritu ang siyang patuloy magbigay ng kaliwanagan, pangunawa, pandinig sa amin at higit sa lahat, pananampalataya na magsasagawa ng lahat ng aral mo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa, makita natin yung pinakaplano ng Panginoon sa bawat isang nasa Kanya. Katunayan, gusto ko pong sabihin muli yung background ng John chapter 15. Ito yung background na si Jesus ay malapit nang ipako sa krus. Pagkatapos niyang mangaral sa karamihan, lahat ng uri ng tao, kanyang naturuan, mga Hudyo, mga skeptic, mga against sa kanya, mga taong malayo sa Diyos, mga taong pinandidirihan ng tao, kagaya ng Samaritan, na halos araw-araw kasama niya mga alagad na nagtuturo sa mga ito. Dumating ang isang panahon, isang araw, na umiwas siya sa lahat ng ito. Iniwasan niya silang lahat na turuan. Alam niyo po ba yung senaryo yon? Ito po yun. Inipon niya yung kanyang mga alagad at sila'y lumayo sa tao kasi itong oras na to, sila ang tututukan niya. Yung kanyang mga alagad. Lumayo siya sa tao para exclusive na kayo ngayon ang tututukan ko. Kaya ang John 15 ay para sa mga disciples. Hindi siya para sa lahat ng tao. Para lang siya sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Kaya, malapit na siyang mamatay, kaya idiniin niya, wala kayong ikakatakot. Ito yung kanyang farewell message. Na parang idiniin niya, sa pag-alis ko, sigurado marami sa inyo matatakot, hindi makapaniwala, bakit nangyari. Kasi tragic yung kanyang pagkamatay. Talagang ipaparusa sa kanya yung kaparusahan na death penalty. Kaparusahan ng pinakamataas na uri ng kaparusahan sa isang tao. Yung pagkapako sa krus. Kaparusahan na punong-puno ng kahiyan. Kaparusahan na kasumpa-sumpa. Pero sa kabila ng yun, inipon niya mga alagad sa pangyayaring to, pag mangyari ang mga bagay na ito, isang tiyak, huwag kayong matakot. Lahat ng ito ay plano ng Diyos. Kaya, bago niya sabihin yung lahat ng mangyayari, idiniin niya muna, ako ang puno ng ubas at kayo yung aking mga sanga. Sabi niya dito, yung word na ako ang tunay, yung word na true, I'm the true vine. Kasi ang Israel ay tinatawag na God's vine. Ito yung tinatawag na vine, ang Israel. Pero sinabi niya, bakit tinawag na vine? Kasi sila yung itinanim ng Panginoon na para sa Kanya. Pero sinabi niya, Jesus, ako yung tunay na puno ng ubas. I'm the true vine. Siya yung talagang pinadala na nagpapaliwanag kung ano yung plano ng Diyos sa atin. At sabi niya, ang Diyos, ang aking gardener. Sabi niya, ang sino man, dalawa dito, he cuts off every branch, yung isa, he prune. Di ba? Yung isa, pinutol, yung isa, prune. Sino yung pinutol?
Ang mga pinutol dito, yung branch na talagang hindi nakakonekta sa kanya. Ito yung mga spectators of Christians. Ito yung mga nakisama pero hindi nagkaroon ng true repentance. Ito yung mga kasakasama pero hindi pinagbigyan ang Banal Espiritu na baguhin ang buhay niya. Siya pa rin yung hari. Ayaw niyang umalis sa pagkahari. Kaya kahit naroon siya sa kakristyanuhan, kahit naroon siya sa kapulungan, kahit naroon siya sa pagsamba, kahit naroon siya sa paglilingkod, hindi siya kasali sa mga pinili ng Panginoon. Siya yung pinuputol at inaalis. Pero ang tinutukoy naman dun sa prune, meron ding prune, magkaiba, pagabat parehas ang ginagamit. Yung pamputol, tsaka pang-prune, parehas ang ginagamit, pero ang punto ng pag-prune, mga believers na namumunga, pero hindi kontento ang Diyos. Sa simpleng bunga, ang gusto ng Diyos, mas magbunga. Mas maraming bunga. Madali tayong makontento. Naalala ko tuloy yung isang kwento kalimutan ko yung preacher na yun. Pumunta siya sa isang restaurant. Sinerve yung unang pagkain. Nakita niya, sarap. Kaya kumain siya ng marami. Habang kumakain siya, may sinerve na pangalawa. Masarap din. Kaya kumain uli siya. Pangatlo, pang-apat. Nung na-serve yung pang-apat, dahil sarap na sarap siya, halos busog na siya. Yung pala, yung restaurant, ang si-serve niya, pinakamasarap, yung dulo. 8 pala yun. Kaya nung pinakamasarap na huling 4, halos din niya na matikman. Busog na siya. Yung pinaka-final na i-deliver pala, i-serve, yun yung pinaka-special. Maraming Kristiyano, ganun ang naging sitwasyon. Kontento na ako, Panginoon, dito. Masaya na ako dito. Nag-enjoy na ako, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Thank you. Okay na to. Pero hindi mo nakikita, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. May gagawin pa siya. Sabi niya sa mga alagad, continuous yung pagpuprune. Marami pa akong gagawin sa inyo. Ang katunayan, ang pamantayan ng Diyos, hindi yung magawa nyo yung nagawa ko. Ang sabi ni Jesus, bago siya umalis, mas marami kayong magagawa kaysa sa nagawa ko. Kaya, makita natin, hindi simple ang maglingkod sa Panginoon. Meron tayong aabutin na mas higit pa sa naabot ng Panginoon. Bakit? Kasi tinalo na ni Jesus ang kaaway. Mas malaya na tayo makagalaw. Pangalawa, in-empower niya na yung kainaan natin sa loob ng katawan natin, merong sagabal. Merong sagabal. Ano yung sagabal? Meron tayong sinful nature. Nung tinanggap mo, Panginoon, you are already forgiven. Tapos na yung pagkaalipin mo sa kasalanan. Pinatid niya na yung tali ni Satanas na kumokontrol sa iyo. Sa labas mo, may kaaway tayo, yung sistema ng mundo. Pero salamat, hindi na tayo sakop ng sistema ng mundo, bagamat sumusunod pa rin tayo sa patakaran ng mundo. Bakit di ka na sistema? Kasi sabi ng Bible, manlalakbay ka na lang sa mundong ito. Pero ang totoo, ikay mamamayan sa langit. Yun na ang bagong citizenship natin. Mas nakafocus tayo sa pagiging bayan ng Diyos, kawan ng Diyos, kaysa yung mamamayan dito sa mundo. Ito'y daraanan lang natin. Tinawag lang tayong manlalakbay sa lugar na to. Kaya, makita natin may kalaban, may kalaban tayo sa sistema. Anong sistema? Sistema ng mundo. Yung tinatawag na cosmos. Yung tinatawag na cosmos na kung saan ang sistema ng mundo naghahari ang pagiging makasarili. Greediness. Yan ang sistema ng mundo. Pag-aralan nyo, lahat ng bansa nasasakop ng ganyang sistema. Hindi, may mga bansang tumutulong sa amin eh. Yeah? At gaya Amerika, tutulungan tayo, tama? Diba, willing ang Amerika, sige, pag ginaway kayo ng Great China, willing kaming tumulong sa iyo. Kung kayo mamamayan ng Amerika, alam nyo
na mas maraming nuclear weapon ang China kaysa sa Amerika. Mas malaki. Anong masasabi nyo pag mamamayan kayo ng Amerika? Ba't mo papakilaman yung Pilipinas? Issue nila yan. Kung magdigmaan, maapektuhan kami na mamamayan mo. Kasi hindi lang ganun ang issue doon. Meron tinatawag na tinatawag na unilateral ay bilateral. Sa patakaraan ng bansa na ang tutulong makapangyarihang bansa, hindi yan papayag na walang makukuha. Kaya yan tutulong, mangongontrol yan. Hindi ko sinasabing negative, sinasabi ko, walang tulong na walang bayad. Sa oras na tumulong sila, may darating na panahon na maniningil sila. Hindi ka makakatanggi. Pag sinabi nilang ganito, o sige, kami yung mag-develop nitong areang to, hindi sila papayag. Kaya makita natin, sa sistema ng mundo, maging kabutihan ng mundo, may kinalaman sa pagiging makasarili. Kahit sa paligid natin, pansinin nyo. Sabi ni Engineer, alam naman natin, matagal sa posisyon, si Engineer sa DPWH. Sabi niya, kung wala lang korupsyon, napakaganda ng ating kalsada. Halos walang natitira dahil sa korupsyon. Alam niyo, nakakalungkot, wala nang project. Patawarin tayo ng Panginoon sa issue na to. Wala nang project ang gobyerno na walang binubulsa. Yun yung nakakatakot. Pagka yung project, kahit ang ganda, pero wala, mukhang, magkano ba makukuha dyan? Kung parang wala, ayaw niya yan. Kaya mo na sa susunod na manunungkulan yan. Kaya mo tatangkilikin yung project, kasi may bubulsa ka. Yun yung sistema. At yung sistemang yun, pumapasok yan sa school, pumapasok yan sa simbahan, pumapasok yan kahit saan man naroon. Yun na yung sistema. Pero salamat, inalis tayo ng Diyos sa sistemang yun. Anong sistema meron tayo? Sistema ng Espiritu Santo. Mas mahalaga ang kapakanan ng iba. Kaya nga itong vine and branches, makita natin. Yung fruit dito, hindi pang makasarili ito. Sa metaphor ng vine and branches, ang tinutukoy dito, yung bunga na mabubunga mo, ang purpose nito dalawa. Anong purpose ng bunga? Unang purpose ng bunga, kailangan mong mamunga. Para kanino? Sino makikinabang ng bunga mo? Ikaw ba ang makikinabang ng bunga mo? Meron ba kayong nakitang pumuno na kumakain ng kanyang bunga? Di ba? O sanga na kumakain ng kanyang bunga? Di ba? Sino kumakain ng kanyang bunga? Insekto? Sino pa? Mga tao? Yung kanyang bumagsak na bulok na bunga? Nakikinabang yung microorganism? Di ba? Para gawing pataba. Maraming nakinabang sa kanyang bunga maliban sa kanya. Kaya yung bunga na tinutukoy dito, kailangan mo mabunga para sa iba. Pero meron pang isa ng pinakadakila. Kaya ka namumunga is to glorify God. Yun yung sabi niya. Paano mo mag-glorify ang Diyos? Nangyayari yung sistema na gusto niya. At yun yung sistema na kalaban ng mundo. Ang sistema ng mundo, huwag kang gagalaw na hindi para sa'yo. Ang sistema ng Diyos, gumalaw ka para sa Kanya, para sa Diyos, at para sa iba. Yun yung sistema ng mundo. Kaya, nung unang church panahon ng Roman Empire, makita nyo sa Roman Empire, pag outcast ka, pag mahirap ka, pag hindi ka makapangyarihan, down ka. Wala kang kwentang tao. Wala kang kaibigan. Pero nung nagsimula ang church, lahat ng walang pera, lahat ng mga outcast, mga may sakit, mga pinandidirian ng tao, mga makasalanan, inabot ng church. Ang nakakapagtaka ito, yung mayayaman na miyembro, pinagbili nila yung kanilang ari-arian, at yung mahihirap, isinama nila, at sama-sama silang kumakain ng pare-parehas. Pantay-pantay. Walang naghihirap ni isa man.
Yun yung bunga. Yun yung sistema ng ginawa ng Banal na Espiritu sa unang iglesia. Concern ka sa kapatid mo. Merong ibang Koreano na galing layman's church. Controversial sila. Sa Korea, kulto sila eh. Ewan ko, may mga kapatirang naka-attend doon. Alam niyo yung Bible's True? BIT, no? Bible's True. Ngayon, Bible's History. Naka-attend din ako doon. Gulat ako doon. Unang attend ko doon sa San Juan. Gigil na gigil ako. Sabi ko, ano to? By works? Talagang hindi ako makapaniwala. Maraming mga tuturuan sila na hindi kaparehas ng katuruan natin. Pero isa ang gulat na gulat ako sa kanila. Pag merong isang tumanggap sa Panginoon, nag-uunahan sila na makita yung taong to. Mga taga-Korea, magpupunta dito sa Pilipinas. Kasi yung batch na ganito ng seminar, mga tumanggap sa Panginoon. Gusto kanyang makita. Gusto kang makita, gusto kang ano. Tapos sa Korea, sama-sama sila. Pag wala kang trabaho, bigyan ka nila ng trabaho. Pag wala kang business, bigyan ka nila ng business. Nung nakita nga na malapit ako dun sa head, gusto niya ako maging leader eh. Gusto niya ako maging coordinator. Alam niyo, ang unang in-offer niya sa akin, anong business meron sa inyo? Gusto niya akong bigyan ng business agad. Ganun yung spirito nila. Pagkapatiran ka, hindi ka parang masama ang loob nila, nakita nilang naghihirap ka. Dahil kapatiran ka nila, hindi sila papayag. Yun yung spirito nila. Pero parang mas tama yung doktrina natin sa kanila. Pero parang mas tama yung practice nila. Tama? Yun yung minsan nakakalungkot. Dito, sa Vine and Branches, lilinaw na lahat tayo pantay-pantay na nakabit sa Panginoon at lahat tayo ay nasa sistema ng Banal Espiritu at hindi sistema ng mundo. Kaya dito, ang pinaka-goal ng Panginoon, the ultimate goal of our lives is Christ, in Christ. Ito yung pinaka-goal, yung ultimate goal ng bawat Kristiyano sa Panginoon. Ginamit yung example dito. Bagamat kawan yung konsepto natin pagdating sa relasyon, pero pagdating sa paglago, gusto kong gamitin ng metaphor ng vine and branches. Pero hindi pa rin naman tayo alis sa konsepto ng kawan. Unang purpose ng verse 2 is ng pruning. Ang purpose ng pruning, sabi ko nga, different from cutting, no? Yung cutting, ang purpose ng cutting, para ma-distinguish kung sino yung sa kanya at hindi sa kanya. Yung pag-iwalay. Kaya nga, nung message ko dun sa Manila, ang tinawag ko dun is separation. Yun ang unang trabaho ng Panginoon. Hiwalayin ka. Hiwalay ka. Kasi hindi siya papayag na ikay kanya, pero kasama ka pa rin ng iba. Pag nandun ka dun sa mga hindi mananampalataya, hindi makilala kung ikay mananampalataya o hindi. Hindi siya papayag na ganoon. Sino dito yung matagal ka nang nagtuturo sa isang lugar, tapos hindi pa alam ng kaibigan mo na Kristiyano ka? Yun, imposible yun. Sa totoo lang, dapat sa umpisa pa lang, malalaman nila Kristiyano ka. Bakit? Kasi imposible hindi kayo kumain ng sabay. Ang Kristiyano, nananalangin bago kumain. Kasi dito yung nahihiyang mag-pray kapag pupunta ng labas. Ang Kristiyano, pag may nagpatawa ng green jokes, ngising aso. Parang mangingiti ka, parang ngiting aso, pero maalata na hindi ka nasiyahan doon sa patawa niya. Pero pag ikaw pinakamalakas ang tawa, tapos may green jokes ka rin baon, ang tanong, ano yung kaibahan mo? Di ba? Ano yung kaibahan mo? Paano malalaman na? Kasi, ang unang gagawin ng Diyos, iwalay. Kaya may cutting. Pangalawa, yung mga nasa kanya na, ito na yung pruning. Ang purpose ng pruning, to remove something. To remove something. Lord, ano yung tatanggalin mo sa akin? Ano yung aalisin mo sa akin? Marami. Marami. Kasi nung pinanganak, nung nilikha tayo ng Diyos dito sa mundo, we are God's image. We are created in the image and likeness of God. Pero nung nagkasala si Adan at Eva at nagkaroon ng pagtatala nung lahat ng genealogy, makita natin nung pinanganak
ni Adam si Seth. Ang sabi ng Bible, and Adam begat Seth according to his image. Yan yung verse ha, according to his image. Hindi na according to the image and likeness of God. Kundi sinabi according to Adam's image. Ibig sabihin, nagbago. Dahil sa kasalanan, nagbago tayo. Pero ang purpose, ang pinaka-purpose kung bakit nilikha tayo ng Diyos, to become image and likeness of God. Yun yung pinaka-goal. Pero paano mangyayari yun? Bumaba ang Panginoong Yesus, pinatawad ang ating kasalanan, kaya may pruning. Parang sculpture. Di ba? Sino nakakita na ng nag-sculpture? Well, di ba, kumuha ng isang kahoy, tapos tinabas-tabasan. Yung unang tabas niya ba, naging kamukha na agad nung picture na kokopya niya? Nakarami ng tabas. Halos maubos na yung kahoy. Unti-unti pa lang, pero hindi pa yun. Di ba? Hanggang maging kala mo, totoong-totoo. Yung image. Pero tanong, gaano karaming tinanggal para maging image siya nung nasa picture? Madami. Ayun yung pruning. Habang may tinatanggal ang Panginoon, may nadadagdag sa iyong image na purpose ng Panginoon. Kaya, ang purpose na ito, una ay to remove something, gamitin natin yung halaman. Bakit ba nagpo-pruning? Ngayon, nasa farming kami, marami kami natutunan. Pero kala ko nun, pag nagpro-prune na ganyan, para lang magsanga. Hindi lang pala ganun. Kaya mo pinuprune yung isang bagay, merong unnecessary na nakakabit sa kanya, na nakakasabag-gabal dun sa pumumunga niya. Minsan nagulat kami, merong isang halaman dun, ginawa ni Pastor Larry, pinagpuputol lahat ng bulaklak. Lahat ng bulaklak, pinagkakat niya. Sabi, Pastor, bakit mo pinutol yung mga bulaklak? Tayo galit, awayin mo yung bata pag pinutol yung bulaklak, di ba? Pinagpuputol niya yung bulaklak. Bakit? Para wag matigil yung paglago ng sanga. Kasi pag nagbunga ang bulaklak, lumabas ang bulaklak, nakafocus na yung nutrient sa bulaklak. Kasi kailangan magbunga yan. Ngayon, gusto niyang patabain yung sanga, tinanggal yung bulaklak. Para nandun yung focus ng paglaki. Ganon din naman ginagawa sa bulaklak, di ba? Gusto mong dumaming bumulaklak ng gumela, tinatanggal naman yung dahon. Bakit? Para mapunta sa bulaklak at puro bulaklak. Makita mo, alam mo yung gumamela ay, ganda ng gumamela, puro bulaklak, walang dahon. Pinagpuprune yung dahon, di ba? Parang ganun. Merong mga unnecessary shoot or mga parts na kailangan tanggalin, kagaya ng branches. Merong dead woods. May mga patay na hindi mo na marerestore, kaya para gumaling, kailangan mo na lang putulin. Di ba? Meron naman sobra yung nakakabit, kaya kailangan mong mag-focus, kaya pinuprune. Halimbawa, pakwan. Di ba, usos, sino ang pagtanim na ng pakwan? Ilang bunga yung kailangan sa isang puno ng pakwan? Ilan binubunga na isang pakwan, isang puno? Di ba? Maraming pwedeng ibunga yan. Kaya lang, yung farmer, nakita niya, pag malaki yung pakwan, mas mahal kaysa doon sa maliit. Kaya ang gagawin niya, pag nakatatlo-apat na yan, lahat na ng susunod, igugulay niya na yan. Paputulin niya na yan. Bakit? Mas marami ang bunga, mas konti yung nutrient. Hindi sila lalaki. Pero pag 3-4 lang ang bunga, lalaki ng lalaki kasi wala silang kahati. Ito yung focus. Kaya ka pinutol para yung focus mangyari yung purpose. Ayoko ng simpleng bunga. Gusto ko malaking bunga. Kaya pinuputol niya. Minsan, nakita ko yung bougainvillea na ginagawang bonsai. Sabi ng kasama namin, may mali. Bakit? Kasi pinabayaan niyang dumami yung sanga sa ilalim. Kung gusto mong gumanda yung bonsai, isang sanga lang.
nasa taas yung bunga. Lahat sa babang sanga, putulin mo na. Kasi yung focus ng ugat, papunta lahat sa taas. Pero pag ang sanga marami, mahirapan yung ugat. Parang ganun. Minsan naman, yung nagtanim kami. Natuwa kami kasi yung mais, 2 bunga. Wow, 2 bunga. Minsan 3 pa. Natuwa kami. Pero yung pala, hindi para maganda yun. Bakit? Mas maganda lang yung isang bunga, basta mataba yung stem. Kasi pag isang bunga, tiyak mahaba. Pero pag maraming bunga, 3 bunga, maliliit. Pag maliliit, lugi ka, maliliit ang butil. Pangalawa, mas maraming trabaho, mas marami kang bubuhatin. Hindi ka tulad pag isa lang, isang pitas lang. Yun yung punto kung bakit ginagamit ko yung idea na to. I-interpret kasi ganyan ang metaphor. Pinapaliwanag ng Diyos yung motive niya at ginagamit niya yung mga bagay na meron tayo, na naiintindihan natin. Kaya pinapaintindi ko sa inyo, yung pruning, dapat nating maintindihan, saka natin ipapasok sa spiritual. Di ba? Merong gustong alisin ang Diyos sa atin na mga bagay na pwedeng makasira, makaka-damage dun sa ating mga kailangan or mga disease na siyang nagkokos na pwedeng mamatay yung buong bunga. Minsan yung mangga namin, nagulat ako, nag-iba yung dahon. Nag-iba yung dahon. Sabi ko, galing naman, nag-iba ng dahon. Ignorante pa kasi ako noon eh. Kaya lang, nung nakita nung kasama ko, yung pala, may ibon na nagpupo doon at naitanim yung buto ng akasya. At dahil doon, nabuhay yung buto, kumuha ng ugat, at lumaki, yung sanga na ginawa niya, hindi na siya mangga. Akasya na siya. Pinapatay niya na yung mangga. Pinapatay niya na yung mangga. Kaya nung makita yan nung kasama ko, putulin mo yan, pastor, mamamatay yung puno mo. Kaya pinutol siya. Yun yung mga diseases, mga pwedeng makasira sa'yo na hindi mo namamalayan, nakakabit sa'yo, pero pwedeng mangwasak at magsira sa'yo balang araw. Yun yung kailangan putulin. Kaya mahalaga yung pruning. Ang konsepto ng pruning, may disenyo na gagawin ng Diyos sa atin. Kaya kahit na masaktan tayo, pinapahintulutan ng Diyos kasi para yun sa atin. Kaya, nakita natin, hindrance kasi sa growth at strength, yun lahat ng to. Kaya yun yung purpose ng pruning. Minsan tanong natin, biglang may mga pangyayaring di magandang nangyari. Biglang nagkaroon ng aksidente. Mayroong isang pamilya namatay. O na pit-pit. Tapos sagot agad ng tao, kung merong Diyos, bakit may mga ganyan? Yeah? Kung totoong merong Diyos, ba't pinapayagan ng Diyos na mangyari mga ganyan? Minsan, ang bilis magbintang sa Diyos. Ang bilis na pagbintangan mo ang Diyos ng maraming bagay, pero hindi mo naiintindihan yung plano ng Diyos. Matagal ka na niyang gustong hanguin, matagal ka niyang gustong baguhin, pero ayaw mong pansinin. Di ba? Pero hindi ko sinasabi lahat ng namatay sa disaster ayaw tumugon sa Diyos. Maraming namatay na Christian sa disaster. Maraming Christians ang nalunod. Maraming Christian namatay sa iba't ibang sakit. Ang kamatayan kasi hindi yan kapamakan. Kundi pagkaiwalay mo sa lupa, sa buhay mo dito sa lupa. Pag-alis mo, ang masaklap yung umalis ka na wala kang nagawa. Umalis ka na hindi natapos yung plano ng Diyos sa'yo. Pero yung namatay ka, na natapos yung plano ng Diyos, nangyari yung ultimate goal ng Panginoon. Kagaya ni Pablo. Si Pablo, kung titingnan nyo, kung talagang sakma sa kanya ang Diyos, ba't pumayag ang Diyos, mapugutan siya ng ulo? Pinugutan siya ng ulo. Kung gagamitin natin yung konsepto ng aksidente, kapakanan ni Satanas, may problema yun. Ang pinakamalaga, bago nangyari sa atin, yung pagpanaw, nangyari yung plano ng Diyos. Pangalawa, makita natin, hindi lang yung purpose ang dapat natin maintindihan. Kailangan din natin maintindihan yung process. Ano yung process ng pruning? Una,
masakit. Walang pruning na nakakakiliti. Walang pruning na parang nag-enjoy ka. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tiyak. Kahit masabi mo, thank you, Lord, umiiyak ka. Umiiyak ka nung sinasabi mo, thank you, Lord. Walang pruning na madali. Walang pruning na masarap. Ang pruning masakit. Si Abraham, man of faith. Dumating yung panahon, nagkaroon siya ng anak, si Ishmael. Katapos bigla sabi ng Diyos, hindi pa yan ang pangako ko. At pinanganak si Isaac. Pagsilang ni Isaac, biglang sabi ng Diyos, Abraham, iandog mo si Isaac para sa akin. Gagamitin ko to as pruning. Bakit? Ba't kailangan mong iandog si Isaac? Gusto pa ng Diyos yung amoy ng katawan ni Isaac? Susunugin? Gusto ba, anong meron kay Isaac? Ba't si Isaac ang hiningi? Ba't hindi na lang si Sarah? Di ba? Hindi na lang yung kanyang tauhan. Hindi na lang yung kanyang mga hayupan. Ang dami niyang hayop. Ba't si Isaac ang hinihingi? Merong napansin ng Diyos na magiging sagabal sa kanya. Pero ang totoo, hindi gusto ng Diyos si Isaac. Hindi gusto ng Panginoon yung buhay ni Isaac. Ang gusto ng Panginoon, yung puso ni Abraham. Kaya lang, nagagamit si Isaac para mawala ang puso ni Abraham sa Diyos. Walang masama kay Isaac, hindi kalaban si Isaac. Pero dahil sa late na pagdating niya, ang sabi ng mga Bible scholar, halos naging focus ni Abraham, si Isaac. Kaya, tinawag na test. Sinubukan ng Diyos si Abraham. Iandog mo si Isaac. At nung iniandog ni Abraham, si Isaac, pakita natin, sabi ng Diyos, ngayon napatunayan ko na mahal mo. Anong sumunod? Pararamihin ko si Isaac. Pinangako kasi dami ng bituin sa langit at sa dami ng buhangin sa lupa. Yun yung punto. Pinuprun tayo para mas maraming bunga. Pinuprun tayo para mas marami ang mangyari at marami ang magawa. Gusto ng Diyos iprun. Bakit? May mga nagiging sagabal. Kaya painful siya. Minsan, tinatawag siyang discipline. Pero hindi lahat ng pruning is discipline. May dalawang klase kasi yung tinatawag na storm of perfection at storm of correction. Yung storm of correction, may sagabal sa paglago mo. At gusto ng Diyos maalis to. Storm of correction. Magpapadala siya ng storm of correction. Masakit para iwanan mo. Mga halimbawa, Kristiyano ka na, hindi mo maiwasan yung bisyo. Biglang nagpadala ang Diyos niloob ng Diyos. Magkasakit ka. Sabi ng doktor, ay, may cancer ka. Ay, meron kang gantong sakit. Huwag ka nang manigarilyo, huwag ka nang inom. Kasi sa oras na minom ka pa, mamamatay ka. Storm of correction yun. Kaya minsan, pag may mga malakas sa bisyo, ang payo ko sa kanya, sa approach na tama, yung hindi kaaway. Alam mo, dalawa lang naman magpapatigil ng bisyo mo eh. Kung hindi yung doktor, kasi pag sinabi ng doktor, may cancer ka na, kaya mamamatay ka. Kaya maraming mga addict sa bisyo, biglang tumitigil. Bakit? Kasi sabi ng doktor, mamamatay na siya. Tapos yung isa, kapag naging matapang ka na sumunod sa Diyos, doon mo lang maalis ang bisyo. Hindi pag-alis ng bisyo, yung isang buwan na hindi ka nanigarilyo, hindi ka uminom, pero susunod na buwan, iinom ka. Hindi yan naalis. Na-control mo lang, pero hindi siya naalis. At doon pruning, storm of correction, yun yung ginagawa. Papadala ang Diyos ng paraan para persahin na bitawan. Storm of perfection, wala siyang gustong alisin. Gusto niyang pagtibayin. Para mas lalo kang tumibay, tinetest ka ng Panginoon para lalong tumibay. Yung parang resiliency. Parang bagyo.
Yung isang puno, kailangan kailangan maalog. Nung naalog siya, lumambot yung lupa, kaya huli siyang nagbig. Wala siyang tumating susunod na bagyo, naginig uli siya. Kaya nagbig. Alam niyo yung mga punong madaling babali? Yung lumago nang hindi dumaan ang bagyo. Ang laki-laki niya na, bago niya experience yung malakas na bagyo. Pag bagyo, bali agad yun. Pero yung maliit pa lang, dumaan yung bagyo, palaki siya, may dumaang bagyo, yun yung matatatag. Kahit ilang bagyo dumaan yan, hindi yan bibigay. Kasi, malakas siya, napalalim yung ugat niya. Yun yung storm of perfection. At, makita natin ang process, masakit, isolation. Iwalay ka niya, alisin ka niya. Ang purpose ng isolation, focus. Ba't niya alisin yung mga sagabal para magkaroon ng focus? Yung kagaya ng binanggit ko kanina. Gusto mong tumaba yung stem, gusto mong magkaroon ng bunga, gusto mong dumami ang bulaklak, meron kang tatanggalin. Para yung energy, maifocus dun, papunta sa bagay na yun. Maganda example dito si Moses. Si Moses, sa lahat, qualified siya maging leader. Bakit? Trained siya sa Egypt. Pero ang problema, yung pamumunuan mo, hindi mga takot na tao, kundi reklamador na tao. Kaya yung kakayahan ni Moses, hindi pwede sa Israel. Hindi pwede sa Israel. Kaya, para siya maging leader ng Israel, nag-undergo siya 40 years sa training ng Panginoon. Pruning ng Panginoon. Nakalimutan niya yung lahat ng kakayahan niya from Egypt. Anong purpose? Ba't nakalimutan niya lahat? Kasi ayaw ng Diyos na ang glory mapunta sa Egypt. Itong Moses na to, hindi nila pwedeng sabihin, ay kaya kayo nanalo sa amin kasi na-train namin yan si Moses. Pero nung tinawag ng Diyos si Moses, sabi niya, Panginoon, wala akong alam. Panginoon, utal-utal ako. Yung prinsiping Moses, naglaho na within 40 years. Nawala na, naprune na lahat ng kanyang kakayahan from Egypt. Yung lahat ng kanyang pride sa Egypt, natanggal. Kaya pagdating sa wilderness, tinawag siya ng Diyos, gawin mo to. Pagtawag niya pa lang, dinoble ng Paraon yung parusa sa Israel. Pinuntahan siya, binato na siya, pinaratangan siya, naggugudong-dunungan ka. Sino naglagay sa iyo maging leader? Sa amin, kita mo, pinahirapan kami ngayon. Lalong naghirap yung tao dahil sa pamumuno niya. Kung hindi siya na-prune ng Panginoon, kung hindi siya na-train ng Panginoon, ayaw yan. Pero dahil na-train siya ng Panginoon, 40 years, as a servant, as a shepherd, makita natin, kahit ganun katitigas ang ulo, napagtiyagaan niya. At nagtagumpay ang Israel dahil kay Moses. Kaya, ito'y focusing, at hindi lang yung process nito ay focusing, kundi ito'y act of love. Ang purpose ng pruning is act of love. Ang purpose ng Diyos, kaya tayo pinuprune kasi mahal niya tayo. Meron siyang gustong gawin sa atin. Meron siyang gustong hubugin sa atin. Ayaw niyang mapahamak tayo. Yun yung act of love. Sa parenting, yung lagi kong binabanggit, minsan yung konsepto natin ng love, konsepto ng mundo. Ay, present. Present pala. Yung konsepto natin ng love is present. Ano yung ibig sabihin ng present? Ayaw nating mahirapan yung ating mga anak. Kaya yung lahat ng trabaho nila, tayo gumagawa. Totoo, mahal natin ang Panginoon dun sa ganung approach. Mahal natin ang mga anak. Pero hindi future. Hindi pang future. Kasi darating Panginoon, darating ang panahon, hindi na natin sila kayang tulungan. Ang tanong, kaya ba nilang gawin yung mabigat o mas mabigat na responsibilidad paglaki nila? May problema. Kaya, yung mga parenting, doon sa parenting, at the age of 6, hayaan mo na magugas ng pinggan niya. At the age of 6, hayaan mo nang maligo mag-isa yan. Kahit na gusto mong tulungan, pigilan mo sarili mo. Kasi kailangan mo i-prune yung bata. Kailangan mo siyang i-prune doon sa kanyang pagiging irresponsible, i-prune sa kanyang pagiging tamad, i-prune sa kanyang kawalan ng interes. Masakit yun sa atin. Masakit yun sa bata. Pero ang purpose nun, love. Ang purpose nun ay mabuting bagay.
At panguli dun, ang process ng pruning, hindi one time. Hindi yan one time. Lifetime process. From time to time, may prune ang Panginoon sa atin. Kung may testimony ka ngayon, salamat kasi naramdaman ko yung pruning ng Panginoon. Marami siya tinanggal sa akin. Marami ka pa yung pagpapasalamat sa Panginoon kasi tuloy-tuloy ang pruning na gagawin ng Panginoon. Hindi siya titigil hanggat nabubuhay tayo kasi yung gusto niyang level ng pagiging anak ng Diyos. Level ng pagiging Christ-likeness. Kaya tuloy-tuloy. Panguli, result ng pruning. Kita natin na yung purpose ng pruning, i-disenyo tayo sa Christ-likeness. Ang process ng pruning ay mahirap, mabigat, masakit, focus. Makita natin yung act of love at makita natin lifetime ang process. Pero ang result, makita natin stability and resiliency. Yung stability, hindi mo mabibili yan. Tingnan ang Cagayan. Sample. Ang Cagayan, mula nung pagkabata natin, mula nung panahon pa, ang daanan ng Bagyo Cagayan. Di ba? Kaya, ang ginawa ng Pag-asa, para makita nila yung bagyo, naglagay sila ng panukat dito sa Kasiguran. Alam ko, meron din sa Apari. Kaya, pagdaan ng bagyo, ayon sa dadaan sa Kasiguran, babanggitin yun. Sabi ng mga taong hindi nakaintindi, talaga itong simula nung kinabit nila, lagi dito dumadaan yung bagyo. Kasi lagi binabanggit Kasiguran. Kaya galit na galit siya. Simula nung kinabit ng Pag-asa yan, dito lagi dumadaan. Hindi lang nila naintindihan. Dati nang dumadaan dyan, pero hindi masukat. Dahil sa Kasiguran nilagay yung panukat, naintindihan na ngayon kung gaano kabilis at gaano kalakas. Pero dyan talaga daanan. Di ba? Hindi mo maalis yan. Ang totoong ginawa ng tao, dahil alam mo na yung level, yung bahay natin nagbago. Yung mga paggawa ng bahay nag-iba. Yung pagkatapos ng ompong tsaka lawin, pansinin mo, puro slab na karamihan. Makakita ka sa mga highway, puro mga, tawag dito, box type. Di ba? Yung dati nun, bago pa yung ganung kalalakas, ang 4 aguas. Ibig sabihin, walang lahat nagkonektado, no? Naglalakasan. Pero kalaunan, yung 4 aguas, binago. Naging slab, box type, naging concrete gutter. Ganun na. Eh kahit ilang bagyo, kahit gano'ng kalalakas na bagyo, hindi magigiba yun. Lindol ang pwedeng sumira doon. Ang purpose, bakit binago? Bakit ginasusan? Dahil sa maraming bagyo na namemerisyo. Ayaw mong pumayag na darating sa araw masira yung bahay mo. Kaya wala pa yun, inihanda mo na. Di baling magastos, di baling mahirap, inihanda mo na. Pero wala kang kakaba-kaba pagdating ng panahon. At yun yung makita natin na result ng pruning. Masakit, mahirap, pero isang tiyak, resilient. Ang pagiging strength at resilient na isang tao, na isang Kristiyano, hindi nasusukat sa anumang barometer o anumang panukat. Ang tanong, paano mong malalaman na matatag na ang isang Kristiyano? Sagad na siya sa pruning at matibay na siya. Pag marami siyang alam na memory verse. Oops. Pag active siya sa church. Oops. Yeah? Paano malalaman na matatag na siyang Kristiyano? Talagang na-train na siya ng Panginoon. Simple lang. Pag dumating ang isang araw, binastos ka sa harap ng maraming tao. Pag dumating ang isang araw, ginawan ka ng masama ng mga taong nagmamahal sa'yo. Pag dumating yung araw, na pakiramdam mo, wala kang kakampi. Yun ang panahon na makikita mo kung matatag ka o hindi. Kasi kung iniisip natin, lahat ay umaayon kasi nasa Panginoon ka, talagang hindi ka bibitaw. Hindi ka. Pero pakiramdam mo na, bakit nangyayari sa akin to? Bakit sa kabila na naglilingkod to? Pero nakatayo ka pa rin hanggang natapos, napurun ka na ng Panginoon. Napatatag ka na Panginoon. Kaya,
yung mga pangit na pangyayari, kagaya ng mga testimony kanina, mga pangit na pangyayari, huwag niyong isipin na kalaban yan. Kundi, testing para malaman mo, Panginoon, matatag na ba ako? Panginoon, malakas na ba ako? Panginoon, ano pa yung kailangan ko idagdag? Alam niyo yung testing, minsan nagkaroon ng maling ng question, yung mga skeptical. Kung talagang, banggitin ko na, yung namatay, si Eli Soriano, hindi siya naniniwala ang Diyos ay all-knowing God. All-knowing God. Hindi niya alam lahat ng bagay. Bakit? Kasi sabi dun sa Bible, nagpadala ang Diyos ng pagsubok, ng mga pangit na bagay sa Israel. At ang sumunod na verse, para malaman ng Diyos kung sila'y tapat sa akin. Kaya yun yung ginamit niya. Kung alam ng Diyos lahat ng bagay, ba't kailangan niya pang magpadala ng pagsubok? Para malaman niya na kung ang Israel ay tapat sa Kanya. Ibig sabihin, hindi niya alam. Kaya itong mga born again na ito, sinasabi nila, ang Diyos alam lahat ng bagay. Malaking kalokohan yan. Mga sinungaling yung mga pastor na yan, sabi niya. Pero ang punto, ang purpose ng pagsubok, hindi para malaman ng Diyos kung ano yung lakas natin. Kasi dati niya nang alam. Kaya nilagay pagsubok para malaman natin kung gaano tayo kalakas. Kasi hanggat hindi natin harap yung mahirap, yung mabigat, hindi lalabas yung lakas mo. Yung tibay mo, yung disiplina mo, yung pinaniniwala mo mga memory verse. Doon lalabas yan sa mga negatibong pangyayari. Doon lilitaw yan kung yan ay totoo. Kaya mga kapatid, yun yung magandang bagay dito. Ito'y stability. At pangalawa, ito'y maturity. Pag maturity, magdadala ng growth, ng fruits. Ang maturity, nangyayari ang growth. Yung nangyayari yung fruitfulness. Imposibleng magbunga yung hindi pa matured. Yung topic natin sa Interfell, sino nakatid na Interfell? Bakit tayo nagdi-disciple? Yung word na win, build, and send. Yung win, yun yung narinig mo yung salita ng Diyos at na-win ka. Nakakilala ka sa Panginoon. Yun yung win. Naging karoon ng true repentance, kaya nagkaroon ng true relationship with God. True salvation, tawag doon. Yung win. Pagkatapos ng yun, may gagawin ng Panginoon. Build. Ito na yung kasama yung pruning. Build. Ibi-build ka ngayon ng Panginoon, kaya ka pinuprune para magkaroon ng stability, para magkaroon ng strength, ng growth. Pagkatapos nun, ise-send ka ngayon. Kaya after ng build, send. Gagamitin ka ngayon ng Panginoon para sa iba. Gagamitin ka sa mission, gagamitin ka sa service. Yung kakayahan mo, yun ang gagamitin ng Panginoon para magpursigi ka. Kasi paano ka magpupursige kung hindi mo siya kakayahan? Di ba? Kung marunong kang kumanta, kita mo, pag merong mga awitan na parang hindi maganda, parang sumasama ang loob mo. Nagpipresenta ka, Pastor, baka pwedeng ganito. Kasi nasa iyo yung kakayahan. Sa management, nakita mo may kulang, magpipresenta ka. Bakit? Nilagay na ng Panginoon yung kakayahan. Na-build ka na ng Panginoon at gusto mong magpagamit sa Panginoon. Ganun karamihan ang sitwasyon. Ang tanong, pwede ka bang isend nang hindi ka na-win? Pwede ka bang isend nang hindi ka na-build? Nangangaral ka sa maraming tao, pagkatapos nakikita nila, ikaw hindi ka model sa harap ng maraming tao. Marami kang kaaway, pagkatapos mangangaral ka, walang masamang mangaral. Di ba? Ang masaklap, hindi nakikita sa iyo, yung pinapangaral mo, magkakaproblema. Yung sinasabi ng Bible, nagiging kaaway ng krus ni Jesus. Sabi ni Pablo. Bakit kaaway ng krus ni Jesus? Hindi nag-accurate. Nagiging hadlang para maniwala yung tao kasi nakatingin na siya sa iyo. Imbis madala yung tao sa krus ni Jesus, nagiging dahilan para maging hadlang, para maniwala ang tao. Okay. Kaya, sa prosesong to, yung word na
na dulo, makita natin, maturity. Kailangan ng maturity kasi ang maturity magbibigay ng more fruits, ng matatag at mas malalaking bunga, mas maraming bunga, at yun yung purpose ng Panginoon. Productive life ng kaduluduluhan sa ating pagtatapos to glorify God. Maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. At yun lang ang pwede nating magganti. Hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Yung ginagawa ng tao, Panginoon, dahil naghirap ka sa krus, sige, sa Semana Santa, lalakad ako ng nakatapak na may pasa na krus. Gusto mong bayaran yung paghihirap ni Jesus, magpapakahirap ka. Panginoon, dahil namatay ka para sa akin, mula ngayon, hindi ako kakain ng karne. Isasakripisyo ko ang sariling. Kumbaga parang yung paglilingkod mo, totorturin mo yung sarili mo. May ganun kasing sistema. Yung mga monk dati nun, di ba? Dahil gusto nilang maglingkod sa Panginoon, ito-torture nila yung sarili nila. Doon kami sa bundok. Hindi alalayo kami sa sibilasyon. Yung mga bagay na gusto namin, tatanggihan namin, alang-alang sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, dahil mahal kita Panginoon, kakalimutan ko, hindi na ako mag-aasawa. Parang ganun. Kaya may mga pari na hindi nag-aasawa kasi yun yung idea nila. Pero totoo, hindi naman ganun nangyayari. Patago, di ba? Yun yung problema. Kung gusto mong bayaran ang Panginoon, gusto mong bayaran yung hirap niya, magbunga ka. At ang pamumunga, nasa proseso na pinapayagan mong Panginoon na magpalagaw sa iyo. Pero, hindi lang yun. Malalaman ng matured person, ang tingin niya sa bawat sitwasyon ay opportunity. Ang isang matured person, tuwing pupunta, halimbawa, isang businessman, tsaka isang batang naglalakbay lang, kabataan na naglalakbay lang, pumunta sila sa bundok. Parehas silang nakikita, kasi parehas silang magkasama. Pero yung isang businessman, sa bawat tinitingin niya, ang nasa isip niya, ano kayang pwedeng gawin dito? Magkano kaya ito pag nakita ka? Ang nasa isip ng businessman, opportunity. Naghahanap siya ng opportunity. Ay, itong halamang to, lahat ng makita niya, yung lupa, makita niya yung hayop, lahat na makita niya nasa isip niya, opportunity, ano kaya pwedeng gawin dito? Pero yung isang kabataan naglalakbay, wow, ang ganda! Ay, ang ganda! Pitasin niya, ganyan. Ganun lang. Mag-explore lang, pero wala siyang pakialam kung ano may nakikita niya. Kasi bata pa siya. Pero isang matured person, paano kung magagamit itong mga bagay na to? Kaya, ang isang pagkatapos ng pruning, ang opportunity, hindi ka pumapayag na hindi ka gamitin ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon na pwede kang gagamitin yung pagkakataon para magpagamit sa'yo. Kabaliktaran siya yung sitwasyon ng pagiging selfishness. Sa selfishness, ay ibida mo sarili mo. Huwag kang papayag. Kaya pag may opportunity na negative, lalaban ka. Magsasalita ka. Papatunayan mong matapang ka. Ang tanong, nagamit mo yung opportunity? Hindi. Napagbigyan mo sarili mo. Hindi siya maging opportunity kahit kailan. Kundi nakita ng maraming tao, di ba Christian yan? Binawasan mo yung opportunity na pwede mo sanang gawin. Kaya, ang pag-train ng Panginoon sa atin, hindi tayo itinetrain para lumago tayo sa sarili natin. Kaya tayo trinetrain para maraming tao ang lumago na nakapaligid sa iyo at nakakakita sa iyo. Yun yung finished product na gusto ng Panginoon sa atin. Na maraming tao ang nakakakita sa iyo na lahat sila ay matutuwa, magluluwalhati sa Diyos at makikinig sa bawat salita na sinasabi. Pare-parehas tayo ng takbuhin at lakbayin. Marami tayong patutunguhan, marami tayong mga dapat gawin. Pero sa atin, gusto nating idiin. Yung ginagawa ng Diyos na pruning sa atin, una, idinidiin niya na yung pagsunod sa Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, mas mahalaga yung pagsunod. Kaysa dun sa emosyon, dapat hindi nababawasan yung pagsunod. At makita na sa talatang ito, yung pananatili sa Panginoon. Maraming pagkakataon
sa desisyon natin, nawawala tayo sa pananatili sa Panginoon. Makita rin natin yung less behave, less love equals less fruit. Kahit pinangako ng Diyos ang bunga, pero kailangan natin makiparticipate para mangyari yung bunga. Meron kaya tinatawag siyang sanctification. Ito yung part ng Diyos, ito yung part natin. Pag binawasan natin yung part natin, hindi mangyayari yung buong plano ng Panginoon. Bearing much fruit glorifies God. The way to joyful life is to bear much fruit through obedience to Christ and to love God more than ourselves. At yun po, yung pinaka-dahilan kung bakit pinupurun tayo ng Panginoon. Gusto niyang maging perfect person tayo sa harapan ng Diyos.